Breath Fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So sweet. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Unboxing MX3T. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa everydayhealth.com, bigyan ng kontrol ang iyong anak sa kanyang iinuming gamot. Ipaliwanag sa kanya kung para saan ito at kung maaari ay papiliin siya ng flavor na kanyang magugustuhan. Kasali rin dyan ang klase ng gamot na pwede niyang subukan. Maaari kasi itong capsule, liquid, powder, chewable tablets, or gummies. Bukod pa riyan, pwede rin itong ihalo sa paboritong pagkain ng iyong chikiting para hindi niya ito mapansin. Turuan siya kung paano ito malunok. Pwede itong simulan sa pamamagitan ng maliit na candy. At panghuli, magkaroon ng tinatawag na positive reinforcement o yung bang parang
reward tuwing umiinom siya ng gamot o vitamins hanggang sa tuluyan siyang masanay. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Break Time! Magandang hapon po Luzon, Visayas, Mindanao sa programang Break Time. Minus po sinalakay Mayor Deo Macalma at Ms. Thea Pecho Corpus. Inyo pong lingkod mga kaibigan si Ray Sibayan para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Break Time! Sa ating pong headlines, good news muna bago ang bad news. Meralco, may bawas singil daw po sa kuryente ngayong buwan na ito ng Enero. Ito na yung bad news. Petroleum products may taas presyo bukas January 13. RH Break Time! Apat na DPWH Regional Directors sinibak sa pwesto kaugnay ng manumalyang flood control project ayon po kay Secretary Dizon. RH Break Time! Paglilitis naman kay dating Congressman Zaldico, sisimulan na ng Sandigan Bayan sa January 20. RH Break Time! Isang bus at truck nagsalbukan sa SLEX, isang patay, 17 ang sugatan. RH Break Time! Death toll sa gumuhong landfill sa Cebu City pumalo na po sa 8. 28 pa rin ang nawawala sa ngayon. RH Break Time! Isa namang puganteng South Korean na may kasong money laundering nasukol. Arestado po ng Immigration Bureau. RH Break Time! Mga tinamaan ng super flu sa Pilipinas, abay umabot daw po sa 63 pero lahat naman daw po ay gumaling ayon po sa Department of Health. RH Break Time! Kapiesta naman ng Senyor Santo Niño sa sa January 18. Todo handa na raw po sa mga parokya ng Tondo at Pandacan, Maynila. RH Break Time! Kauna-unahang bagyo ngayong taong 2026. Abay, posible daw pumasok sa Pilipinas sa susunod na linggo ayon sa Pag-asa. RH Break Time! Sa ating pong mga balita, good news muna. Good news po sa mga customer po ng Manila Electric Company o Meralco. Nag-anunsyo po ang nang bawas singilang Meralco sa paparating na bill ngayong pong Enero.
Ayon po sa Meralco, bababa daw po ng 16 centavos per kilowatt hour ang kanilang singilo, katumbas ng halos 33 pesos sa mga kumukonsumo po ng 200 kilowatt hour. Bunso naman yan ng mababang transmission at generation charge ngayong pong buwang ito. Ang mga kumukonsumo naman ng 300 kWh ay magkakaroon ng kabawasan sa kanilang electric bill na 49 pesos. 65 centavos naman ang kabawasan sa mga kumukonsumo ng 400 kWh. At nasa halos 82 pesos naman ang kabawasan sa mga kumukonsumo ng 500 kWh kada buwan. RH Break Time. Samantala naman, ito na po ang bad news sa mga motorista. Taliwa sa inaasahang rollback. Kaya minsan yung mga pagtayanan, walang hindi dapat paniwalaan. Kasado humaas ang presyo ng petroleum products bukas January 13. Sa magkakahiwalay po na advisory ng mga oil companies. Tataas po ng 30 sentimos ang bawat litro ng gasolina at kerosene, habang 20 sentimos naman ang pagtaas sa bawat litro ng diesel. Ipatutupad nga po ng karamihan ng mga oil companies ang kanilang price adjustment alas 6 bukas ng umaga. Abay yung iba naman ay maaring mas maaga o mas delay ng konti bukas. RH Break Time. Sa iba pang balita, sibak sa pwesto ang 4 na DPWH Regional Directors kaugnay ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ayon po kay Secretary Vince Dizon, ang mga nasibak po ay sina Region 1 Director Ronel Tan, Region 4A Director Jovel Mendoza, Region 5 Director Virgilio Ed Duarte, at Region 7 Director Danilo Villa. Gayon din ang Assistant Regional Directors sina Region 4B OIC Assistant Regional Director Neil Farala at Region 5 Assistant Regional Director Ani De La Vega. Sibak din sina South Manila District Engineer Manny Bulusan at Metro Manila 3rd District Engineer Ruel Umali. Habang tanggal din serbisyo matapos ang natuklasang hindi kwalipikado ng Civil Service Commission, sina La Union First District District Executive Officer Sherry Ann Gonzales, Iloilo City District Engineer Officer Roy Pakanan, at Leyte 4DO Peter Esquelier Soco. RH Break Time. Samantala naman, meron pang isang nasibak. Usong sibakan. Sibak daw po sa pwesto ang Provincial Director ng Negros Oriental na si Police Colonel Crescente Tiguelo, matapos naman ng pamaril ng isang police sergeant sa 3 nitong kabarot isang babaeng sibilyan sa Sibulan. Ito yung nangyaring krimen dyan sa naturang lugar. Ano po? Ayon po kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, tagapagsalita ng PNP, papalitan si Tiguelo ni Police Colonel Lito Patay simula ngayong araw. Ginawa ni Tuanyo ang anunsyo kasabay po ng warning ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Semelencio Nartates Jr. sa lahat po ng unit commander na hindi madidisiplina ang kanilang hanay. Pansamantala na umupo yung kanilang Deputy Director for Operation na si Police Colonel Lito Patay upang mag-oversee o mag-take over sa nasabing municipal station. Samantala, inaris din ng Deputy Chief of Police ng Sibulan dahil man sa maling report na muna rumesponde mga biktima ng mangyari ang naturang insidente. Nabatid na kainuman pala sila ng suspect na pulis din. Kabilang na po ang isa sa mga napatay na mismong hepe ng istasyon dyan po sa may Negros Oriental. RH Break Time.
20 minutos na makalipas po ang alas 4 ho ng hapon sa ating pa rin pong mga balita. Magsisimula na sa Enero 20 ang paglilitis naman sa kasong isinampa laban kay dating ako Bicol Party List Congressman Zaldico sa Sandigan Bayan. Ito po ang kinumpirma ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa isang press conference. Sa pagharap ni Dizon sa media, kinumpirma rin niya na siya ay haharap at magbibigay din daw po ng kanyang testimonya sa pagdinig sa naturang kaso. Una pong naglabas ang warrant of arrest ang korte laban kay Ko at iba pang akusado, kabilang po ang ilang opisyal ng DPWH at mga direktor ng SunWest Corporation. Kaugnay po ito ng umano'y irregularidad sa 289 million pesos na flood control project sa Oriental Mindoro. Noong pong November 18, naghain naman ng Office of the Ombudsman ng mga kasong katiwalaan at malversation of public funds laban kay Ko at iba pang sangkot sa naturang anomalya. Sa ngayon ay natili pa rin pong at large si dating Congressman Zaldico. RH Break Time. Isa sa ilalim naman sa forensic examination ng mga kinumpisgang luxury car na iniugnay kay dating ako Bicol Party List Congressman Zaldico na kasalukuyan po naka-impound sa Independent Commission for Infrastructure sa Taguig. Ayon po kay Highway Patrol Group Director Police Brigadier General Hansel Marantan, sisiyasatin daw po ng mga otoridad kung may mga kontrabando iba pang iligal na gamit na itinago sa mga sakyan bilang bahagi ng mas malalim na investigasyon sa mga aktibidad ng dating mambabatas. Sa kabuuan, 12 mga sakyan po ang nasapan samantalang kustodiya ng ICI. 8 sa mga ito ang sakop ng search warrant ng Bureau of Customs. Dalaman sa kakulangan ng mga dokumento at umano'y hindi nabayarang buwis, habang 4 naman ang may natuklasang irregularidad sa Land Transportation Office. 2 pang mga sakyan ang naiwan na sa sinalakay na ari-arian ni Ko dyan po sa BGC o sa Bonifacio Global City matapos manong hindi mapaandar ng HPG. Bukod dito, ibinunyag po ni Marantan sa Camp Crame na may 10 pang mga sakyan na pinaghahanap ng pulisya na posibleng konektado rin sa dating kongresista. RH Break Time. Maayos naman ang kalagayan subalit walang special treatment kay Sara Diskaya sa Lapu-Lapu City Jail. Ayon po kay NBI Acting Director Attorney Lito Magno, kaparehas daw po ang trato sa tinaguriang flood control queen sa iba pang nakapiit sa naturang bilangguan at profesional ang mga jail personnel doon. Tinagpo ng Acting Director, NBI Director, ang kaandaang muling kunin ng kustodiya ni Diskaya sakaling katigan ng korte ang urgent motion nilang maibalik sa NBI. Subalit sa ngayon daw po wala pang hatol ang korte sa hiling ng kontratista at mga kapwa nito akusado sa manoy 96.5 million pesos na ghost flood control project sa Davao Occidental. Una pong naghain ang kampo ng motion to quash sa pag-iit na walang jurisdiksyon sa kaso ang Lapu-Lapu City RTC Branch 27 dahil sa nangyari mano ang malversation sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, kaya dapat dinggin ang kaso doon. RH Break Time. Naniniwala pa rin ang karamihan daw po ng mga Pilipino na mapanagot at makukulong ang mga responsable sa multibilyong pisong flood control scandal. Pati po sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, 59% ng mga respondent ang naniniwalang mananagot ang mga sangkot sa naturang usapin, habang nasa 13% naman ng naniniwalang makakaiwas sa parusa ang mga ito. Pagdating sa mga institusyong inasang hahawak sa kaso, mas mataas na po ang tiwala ng publiko sa Office of the Ombudsman na nakakuha ng 28% kumpara sa Independent Commission on Infrastructure na may 18% lamang. Lumabas din sa survey na 54% ng mga Pinoy ang mas tiwala daw po sa media
pagdating sa pagtugon at pagsiwalat ng isyu ng korupsyon sa flood control projects. Sumunod dito ang mga civil society organization o non-government organizations na pinagkakatiwalaan ng 47% ng mga Pilipino. RH Break Time! Wala daw po kahit ni isang senador ang pinigilan sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee para huwag ginawit ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control project anomaly. Ito pong deklarasyon ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson bilang tugon sa mga akusasyon ni Senadora Amy Marcos na ayaw iporsige ng Blue Ribbon Committee ang papel ni Romualdez at iba pang personalidad sa Malacanang sa flood control project scam. Tanong po ni Lacson, paano sasabihin ni Senadora Amy na may senador na pinigilan sa hearing kung siya mismo ay hindi dumalo sa hearing ng komite? Paliwanag pa ni Senador Ping, layunin daw po ng limitasyon na 10 minuto ang pagtatanong ng mga senador para mapagbigyan lahat sila ay meron pa rin namang susunod na round. Ipinagtataka niya umano kung bakit may mga senador na nagnanais na idiskaril ang ginagawa nilang pagdinig sa komite hinggil sa mga anomalya at flood control projects. RH Break Time! Standby pa rin po sa iba pang mga malalaking mga balita sa palatuntunang break time. Pilipinas ang oras alas 4:26 ng hapon. Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang kolesterol and other toxins sa kanilang katawan. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. And of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin nyo lamang po, available na sa merkado, ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural, kaya safe na safe para po sa inyo. Mula sa bata hanggang sa matanda, may maintenance man kayo o wala. Kaya po, hanapin lamang natin ang MX3 500mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. O, take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa panahon ngayon, hindi na lang kape ang pangunahing dahilan ng ating pagkapuyat. Kung hindi ka makatulog at nakatuto ka pa rin sa iyong mobile gadgets tulad ng cellphone, malamang iyan ang ugat ng problema. Ayon kasi sa mga eksperto, ang blue light mula sa screen ng ating mga cellphone, tablet at laptop ay nakasisira ng melatonin ng ating katawan, isang hormone na siyang responsable sa pagre-regulate ng ating sleep-wake cycle. At mas malala pa raw ang epekto nito kaysa sa pag-inom ng 2 tasa ng kape tuwing gabi. Batay sa pag-aaral ng Harvard, ang labis na paggamit ng gadget tuwing gabi ay nakakaantala ng ating body clock ng hanggang 3 oras.
Bunga nito, nakararanas tayo ng kakulangan ng energy, hirap sa pag-aalala, kawalan ng focus at mood swings kinaumagahan. Dagdag pa nila, isa ring sanhi ng pagkapuyat ang sobrang pagkonsumo ng stressful content tulad na lamang ng trabahong hindi matigil at walang humpay na panonood ng stimulating content sa social media. Dahil imbes na marelax ang ating isipan, mas lalo pa itong nagiging active, dahilan kung bakit mas nahihirapan tayong antukin at makatulog. Kaya't para maiwasan ito, inirerekomenda ng mga eksperto na magbigay ng kahit 1 hanggang 2 oras na pahinga sa screen bago tayo matulog at humiga. Gamitin rin daw ang dim lighting, i-on ang blue light filter ng mga gadget, iwasan ang pagbabasa ng mabigat na content at higit sa lahat, ilayo ang cellphone sa iyong kama para sa mas maayos na pagtulog. Tandaan, hindi naman masama ang paggamit ng gadgets lalo na ngayong panahon ng digital age. Kinakailangan lang na maghinay-hinay at tiyakin na tayo ay meron pa ring sapat na pahinga at tulog dahil ito ay isa ring paraan ng pag-aalaga ng ating mga sarili lalo na ang ating kalusugan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng Deezer HTV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Balik po tayo mga kaibigan sa programang Break Time. Kayo ho ba'y nakapag-break time na? Ba? Ganda yung mga pang-break time natin, ano? Patupat. mga taga Ilocos makaka-relate dyan. Iba naman Biko. Wow. Ano yung sapin-sapin. Aba. Sa Ilocos region ang uso ngayon tupig. Itong mga panahon ito na mga kapya-kapestahan ng Santo Niño, ano ha? Kasi dyan sa La Union, kapag ganitong kapistahan ng Santo Niño, talagang ano dyan, uso dyan ng tinupig.
Lulutuin niya ng madaling araw. Wow, ang sarap ha. Meron niyang palaman na, na buko ha. RH Break Time! Sa ating pa rin po mga balita mga kaibigan, masigpitan pa ng Department of Social Welfare and Development DSWD ang pagpapatupad ng mga patakarang nagbabawal sa mga politiko na paepal na makisangkot sa pamahagi ng anumang uri ng tulong ng gobyerno. Ayon po kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, proaktibong kikilos daw po ang kanilang ahensya para matiyak na walang politikong eepal. Walang politikong makikita sa mga lugar ng distribusyon ng ayuda. Anya, bagamat may tiwala siya sa profesionalismo ng mga social worker ng DSWD, hindi sila papayagang magsagawa ng distribusyon kung may presensya ng mga politiko. May kapangyarihan din niya ang DSWD sa pansamantalang itigil ang pamahagi ng ayuda sakaling biglang sumulpot ang sinumang paepal, epalitiko habang isinasagawa ang operasyon. Magugunit ang nakasaad sa nilagdang Republic Act No. 12314 o ang GAA, General Appropriations Act for 2026 ni Pangulong BBM na maigpit na pinagbabawal ang pagkikilahok ng mga epal, mga epalitikos pamahagi ng ayuda. Ito'y para maiwasan daw po ang patronage at matiyak na direktang makararating ang anumang ayuda o tulong sa tao. RH Break Time! Samantala naman, pasado na po sa third and final reading ng Kamara ang 12 sa 48 priority measures ng LEDAC o yung pong tinatawag na Legislative Executive Development Advisory Council. Ayon po kay House Majority Leader at Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos, prioridad daw po ng Kamara sa first regular session ng Kongreso ang reform agenda ni Pangulong BBM. Ayon po kay Congressman Sandro Marcos, sa loob lamang ng 22 session days, higit daw po sa 7,000 at higit sa 600 resolusyon ang naifile na, kung saan 86 na mga panukalang batas ang naaprubahan at ang nalalabing higit sa 500 o saktong 584 ay tinatalakay na iba't ibang mga komite dyan po sa Kamara. Binigyan din pa ni Congressman Sandro Marcos na sa ilalim daw po ng pamumuno ni House Speaker Faustino D. III, malinaw daw po ang mensahe na ipinararating ng Kamara, seryoso daw po ang Kongreso na aksyonan ng mga priority measures ng LEDAC. RH Break Time! At ngayon, tayo po ay makibalita mula po sa Palasyo ng Malacanang. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. abay kumpiyansa raw po sa suporta ng Kongreso sa gitna ng ugong na impeachment laban sa kanya. Ating alamin sa report ni RH14, Ms. Let Narciso. Ms. Let. Ray, kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tiwala ng mga mambabatas sa gitna ng ulat na may nilulusong impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, wala namang ginawang mali ang Pangulo para hindi nito makuha ang suporta ng mga kongresista. Iginitang Malacanang na pinotektahan ni Pangulong Marcos ang pambansang budget at sinasimula ng investigasyon laban sa korupsyon. Bagamat naninindigan ang palasyo na wala pang batayan ang ugong na impeachment, sinabi ni Castro na handa naman ang Pangulo sa lahat ng pagkakataon dahil iginagalang nito ang konstitusyon at ang proseso. Narito si Jose Castro. Kung pag-uusapan po natin ay breach of public trust, dahil nabanggit ito tungkol sa di umanong pagpirma sa GAA. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. At dahil sinasabing mga taga-suporta ng pamilya Duterte ang grupong nagbabalak maghain ng reklamong impeachment laban kay Pangulong Marcos,
Tinayuhan ni Castro ang mga ito na tulungan muna ang kanilang idolo. Ito sila Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Break Time! Thank you. Salamat, Miss Let Narciso. Samantala naman, panibago daw po impeachment laban naman kay VP Sara Duterte. Abay, pinaghahandaan na raw po. Subalit ugong ng impeachment laban kay Pangulong BBM, hindi pa nasasagap ng Makabayan Block. Ating alamin sa report mula sa Kamara, RH12, Milky Rigunan. Milky. Ray, hindi aware ang Makabayan Block sa sinasabi ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice. Nasasampahan ng impeachment complaint si Pangulong Bongbong Marcos pagsapit ng Pebrero. Ayon sa Makabayan, ang pinaghahandaan nila ay ang panibagong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil matatapos na ang one-year bar rule sa February 6. Sabi ng Makabayan, tiyak na ang pag-file ng impeachment laban kay VP Sara sa susunod na buwan dahil balik sesyon na rin ng Kongreso sa January 26. Pero nilinaw ng Makabayan, bagamat sa ngayon ay nakakonsentrate sila sa pagsasampa muli ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo, hindi nangangahulugang ligtas na si Pangulong Marcos. Binigyang diin ng Makabayan Block, may papananagutan si Pangulong Marcos sa umano'y massive and systematic plunder sa pambansang budget, lumulobong ang program appropriations at maalegasyon ng kickbacks sa mga infrastructure projects. Nangako ang Makabayan na kinabibilangan ni na Representatives Antonio Tino, Rene Co at Sara Elago, ihahayag nila ang plano sa tamang panahon. Pero sa ngayon, prioridad nilang papanagutin si VP Sara hanggang matanggal ito sa pwesto. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Break Time! Thank you, Milky. Samantala naman, tayo po'y dumako naman sa Senado. Yun daw pong hearing ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control scam. Muli daw pong ipagpapatuloy. Ayon po yan mismo kay Senador Ping Lacson. Ating alamin detalye sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Kahit na nakabakasyon ang dalawang kapulungan ng Kongreso ay muling nagsasagawa ng hearing ang Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa anomalya sa flood control projects. Inanunsyo ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na gagawin ang susunod na pagdirig sa January 19 na launa ng hapon. Padadalhan ng subpoena ang mga personalidad na dating inimbitahan ngunit hindi sumipot. Kinabibilangan ito ni DPWH o dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating DepEd Undersecretary Traigib Olaybar, Maynard Ngo na konektado muna kay Senator Chis Escudero at si dating Congressman Elizalde Co. Kapag hindi sumipot ang mga ito, irerekomenda kay Senate President Tito Soto na maglabas ng warrant of arrest laban sa kanila. Sabi ni Lacson, nais niyang marinig ang paliwanag ng Department of Budget and Management at Office of the Executive Secretary kung paano nakapaglabas ng Special Allotment Release Order o SARO na nagbigay daan para ma-release ang 50 bilyong piso mula sa Unprogram Appropriations noong December 27, 2024. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Break Time! Thank you. Maraming salamat, Lakay Raymond Advance. Samantala naman, nako, may babala daw po ang PNP, ha? Binalaan po ng pamunuan ng PNP ang lahat ng kanilang unit commanders matapos daw po ang sunod-sunod na insidenteng kinasangkutan ng mga pulis. Naku po. Ating alamin sa report ni RH52, Edniel Parosa. Edniel. Ray, inulit ni Acting PNP Chief Police General Jose Melencio Nartax Jr. ang kanyang babala sa lahat ng unit commanders at heads of offices na papalyang disiplinahin ng kanilang tauhan matapos ang sunod-sunod na namang isyong kinasasangkutan ng PNP personnel. Sa kanyang talumpati sa Kamkarami ngayong araw, nag-warning si Nartates na harap din sa batas ng mga babagsak sa command responsibility at failure of leadership. Itong Biyernes ng gabi, isang police sergeant ang namaril at nakapaslang sa isang babaeng sibilyan ang tatlo niya pang kapwa-pulis matapos sa kanilang inuman sa Sibulan, Negros Oriental. Kasama sa napatay ay ang mismong hepe ng suspect na napatid na kanya rin kainuman sa mismong police station bago sila lumipat sa isang bar.
Sumuko ng suspect at ipinitiyak na harap sa airtight na administrative at criminal charges kasama ang kasong murder. Sa iwalay naman na insidente, iniimbestigahan ng PNP ang isang pulis Maynila ay nakusahan ng panggagahasa sa isang babae habang isa ring parak ang sangkot naman sa pambubugbog umano sa isang person with disability sa lalawigan ng Cebu. Ipinag-utos na ni General Nartates sa mga regional director. Ang mga ito ay sa ilalim sila sa restricted custody. Pakinggan natin ang acting chief ng PNP. I direct all commanders to strictly enforce standards in our units. Failure to do so is a failure of leadership and will be dealt with accordingly. Every PNP personnel is expected to remain physically, emotionally, and psychologically fit for duty at all times. Ang tinig ni General Jose Melencio Nartates. Ako naman si Edgel Parusa. Nagpulat niya sa Ray. Natukoy na ba yung motibo nung sinasabing pulis na pinagbabaril yung hepe nila? Saka yung kapwa pulis? Sa may Sibulan? Dalawang insidente yan sa isang gabi lamang. Oo, di ba? Isa sa resto bar. Oo, tapos yung sa yung mga kasama niya sa police station. Wala pang ma-establish na motibo sa ngayon dahil hindi pa raw cooperative sa kanyang statement. Yung suspect magamat sumuko na. May sinasabi na siyang salaysay Lakayri na yung kanyang hepe at yung mga kapwa niya police ay mukhang napagkakaisaan daw siya. Ganon? Bakit idinamay yung babae dun sa bar? Kitang-kita sa may CCTV, talagang binaril ang sagot niya dyan, tukol naman doon sa babae, ay hindi pa rin, kumbaga, signed yung kanyang statement. Pero binabanggit ng investigators Lakayri, pinagpapalagay na nabaril o binaril niya na lamang yung babae dahil sa kalasingan. Ano ba naman? Lumalabas doon sa reports. Grabe namang excuse. Wala nang logic ba? Kumbaga, wala nang logic ba kung bakit niya nabaril itong civilian. At yung mga kasama niyang police ay sinasabi niya, ang talin niya ay napagkakaisaan daw siya or meron siyang sigurong sama ng loob bago sila mag-inuman pa. Talaga naman, no. Ayun, malaking hamon yan kay General Nartates na mawala sa hanay yung mga ganyan, no? Kasi ano yan nasa psychological din. Yung sa, di ba, dapat kapag kumuha kasi ng baril ng mga sibilyan, merong neuro, di ba? Neuropsychiatric test. Tama. At saka hindi lang yan Lakayri, kapag kasama sa requirement ng promotion, yung kasama rin yun, yung neuro examination, yung pang mga pagpuri ng pagsusuri sa katawan. At saka dito naman sa statement ng chief ng PNP, dapat talagang mapuktok dito yung mga commander sapagkat sila kasi yung dapat nag-supervise. Doon sa tornilyo rin ng mga ulo ng kanilang mga tauhan. At isa nga, yung dalawa na, rather yung nasampulan, yung Deputy Chief of Police sa Sibulan, dyan sa Negros Oriental, dahil ang lumalabas, mali yung kanyang report doon sa nangyaring insidente. Mukhang pinagtakpan pa yung inuman doon sa police station. At ganoon din, relieve yung provincial director nitong Negros Oriental dahil sa command responsibility sa nabanggit na insidente. Naku naman, no. Niniwala naman tayo na kayang-kayang linisin niya ni General Nartates, Siyempre, kakibad yan iba pang mga opisyal ng Philippine National Police. Maraming salamat, Edniel. Mula sa Campo Crame, balik sa Lakayri. Thank you so much, Edniel Parosa, RH52, mula po dyan sa Campo Crame. RH Break Time! Samantala, malawak ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway. Sisimulan na raw po ngayong 2026. Ating alamin sa report ni RH29, Boy Gonzales. Boy! Lakayri, sisimulan na ngayong 2026 ng DPWH ang malawakang rehabilitasyon at pagsaayos ng Maharlika Highway sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking maayos at mabilis ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa buong bansa. Sinabi ni Dizon na milyong-milyong motorista ang dumaraan sa Maharlika Highway mula Apari hanggang Mindanao, subalit marami sa mga bahagi nito ang sira-sira at nagdudulot ng matinding abala sa publiko. Kabilang sa mga aayusin na bahagi ng Maharlika Highway
ang MacArthur Highway, Quirino Highway at Andaya Highway. Bukod dito, isa sa ilalim din sa rehabilitasyon ang yung mahalagang kalsada at tulay sa bansa kabilang ang EDSA at C5 sa Metro Manila, Buo Taopa Bridge sa Cebu, Uyungan Bridge sa Iloilo, Tubod Nabuna Bridge sa Misamis Occidental at ang nasirang Hangin Bridge sa Barangay Cayapa sa Nueva Vizcaya. Layo rin ang proyekto na mapabuti ang kalagayan ng mga kalsada at tulay upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at mapabilis ang transportasyon sa buong bansa. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Boy Gonzales. RH Break Time. Samantala naman, nako, may nangyari pong krimen. Karumal-dumal na krimen. Diyan po sa may Silang Cavite kung saan isa raw pong negosyante ang pinagbabaril. Patay. Ating alamin sa report ni RH27 Noche Kakas Noche. Lakay Ray, patay ang isang negosyante matapos sa pagbabarilin sa daang batas sa barangay Kalugkob, bayan ng Silang sa lalawigan ng Cavite. Kinilala ang biktimang si alias Martin, 47 anyos, isang businessman. Ayon sa salaysay ng sekretary ng biktima, habang siya ay nasa loob ng kanyang kwarto, narinig umano siya ng alingaungaw na sunod-sunod na putok sa labas ng bahay. Tinignan naman niya ang lugar, nakita niya ang biktima nakabulagta. Dali-dali umanong sinugod ng mga empleyado sa ospital ang kanilang boss. Ngunit idineklara na patay alas 12:50 kaninang madaling araw. Hindi pa tukoy ng pulisya ang motibo sa krimen habang inaalam na ang pagkakakilanlan ng salarin. RH27, natika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Noche Kakas. RH Break Time. Mayroon namang report si Val Gonzales. Nako! Abay po, mag-e-export pala tayo. Wow! Ang Pilipinas daw po'y mag-e-export ng 100,000 metriko toneladang asukal sa Amerika. Export to, hindi import ha. Export. Aprobado daw po yan ng Department of Agriculture. Ating alamin sa report ni RH5, Val Gonzales. Val. Ray, 100,000 metriko tonelada ng raw sugar ang inaprubahan na ng Department of Agriculture at Sugar Regulatory Administration o SRA na i-export o ibenta sa Estados Unidos. Ito ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ay upang matulungan ng mga lokal na magsasaka na umani ng sobra-sobra sa target ngayong taon. Ayon kay Secretary Laurel, ang pag-i-export ng asukal sa ilalim ng US tariff rate quota ay makatutulong na bawasan ang labis na supply ng asukal at patatagin ang presyo nito sa lokal na merkado. Ang pag-export na ito ay bahagi ng pagtugon sa pagtaas na produksyon ng asukal sa bansa na umabot sa 130,000 tonelada. Kasabay nito'y pinalawig ng DA at SRA ang moratorium sa pag-i-import ng asukal hanggang Disyembre ngayong taon. Sabi ng kalihim, garantisadong mas mataas ang presyo ng asukal sa ilalim ng US quota system kumpara sa presyo sa global market. Kaya't makikinabang dito ang mga lokal na magsasaka at maging ng mga exporter. Dito na ang ikatlong taon, ngayong taon, na patuloy na nag-i-export ang Pilipinas ng asukal sa Estados Unidos dahil sa patuloy na paglaki ng produksyon ng asukal sa bansa. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Break Time. Thank you. Maraming salamat, Val Gonzales. Samantala naman sa ating pa rin pong mga balita. Umabot daw po sa may 63 ang naitatalang kaso ng superflu sa Pilipinas. Ayon po sa Department of Health, ang datos daw po ay naitala hanggang itong December 2025 kung saan lahat daw po naman ito'y gumaling na po sa naturang sakit. Nilinaw naman ng DOH na ang superflu isang variant ng influenza A at hindi na ito bagong sakit.
Bukod dito, binigyan din ng DOH ng panghihikayat nila sa pagsuot ng face mask ay pag-iingat lamang at hindi nahulugang lumalala ang sitwasyon sa ating bansa. RH Break Time! Umakyat na po sa 8 ang bilang ng mga nakumpirmang namatay sa nangyari pong landslide o yung pong pagguho ng Binali Prime Waste Landfill sa Cebu City. Ito pong kinumpirma sa DCRH ni Ferl John Facaldo ng Cebu City DRRMO habang nagpapatuloy ang search and rescue operations sa 28 iba pang nawawala hanggang sa ngayon. Sa higit sa 100 empleyado na nasa lugar nang mangyari ang naturang insidente, 18 daw po ang isinugod sa Visayas Medical at North General Hospital. Samantalang sinabi ni Cebu City Mayor Nestor Archibal na bagamat naglaps na ang 72-hour period para sa search and rescue mode ay itutuloy pa rin ang paghahanap. Anya ngayong hapon itatalakayin nga po kung itutuloy pa ang rescue mode o ililipat na sa retrieval operations. Samantala naman sa ating pa rin pong mga balita. Bantay sarado po ng DOST Pag-asa ang posibleng pagbuo ng isang low pressure area LPA sa loob ng susunod na 2 araw na maaaring magdulot ng pagulan sa ilang bahagi po ng Eastern Visayas at Caraga sa Miyerkules. Ayon po sa Pag-asa weather specialist na si Alzar Aurelio, wala pa namang namomonitor na LPA sa loob o labas ng PAR hanggang ngayon pong Lunes. Gayunman, posible mo nung makaapekto sa bansa ang trough o yung pong extension o buntot ng isang LPA na maaaring magdala ng pagulan sa kalagitnaan po ng linggong ito. Sakaling may mabuo at maging isang bagyo ang isang sama ng panahon sa loob ng PAR, abay ito raw po ang tatawagin sa pangalang Ada, ang kauna-unahang bagyo na papasok sa Pilipinas ngayong 2026. RH Break Time! Handa na po! Handa na rin ba kayo? Handa na po ang pamunuan ng Minor Basilica and Archdiocesan Shrine of Santo Niño de Tondo at ng Santo Niño de Pandacan Parish para daw po sa pagdiriwang ng kapiyastahan ng Senyor Santo Niño sa January 18. Sinimulang bugabo ng prosesyon ng replika ng Santo Niño sa iba't ibang bahagi ng Maynila kung saan kanya-kanyang bitbit ang mga deboto ng imahen habang ang ilan ay meron pang karosa. Gaganapin naman ang Lakbayo Festival sa Tondo, Maynila sa Sabado, alas 7 ng umaga, na inaasang dadaluhan ng libo-libong deboto. Kaugnay po nito ay 33 misa ang isasagawa bilang bahagi naman ng pagdiriwang ng kapiyastahan ng Santo Niño. RH Break Time! Samantala naman arestado sa NAIA ang isang South Korean na wanted ng Interpol dahil po sa manoy money laundering. Ayon po sa Immigration Bureau, naharang po ang 50 anyos na suspect diyan po sa may NAIA Terminal 1 noong January 11 habang sasakay sana ng eroplano patungong Hanoi, Vietnam. Sa paunang inspeksyon, lumabas na may Interpol hit ang naturang dayuhan sa sistema ng BI at kinumpirma rin na may active red notice siya mula sa International Police. Kasunod po nito ay naresto naman immigration authorities ang suspect at nanatili siya sa kustudiya ng imigrasyon habang iniintay ang kanyang deportasyon. RH Break Time! Isa naman ang patay habang 17 ang sugatan sa salpukan ng bus at ng truck sa may SLEX Susana Heights pasado hating gabi. Ayon po sa Philippine Red Cross, nangyari daw po ang naturang aksidente alas 12:11 ng hating gabi sa southbound ng SLEX, Barangay Tunasan, Muntinlupa City. Sangkot sa aksidente ang bus na biyaheng Buendia, Santa Rosa, Laguna, habang binerify naman ang detalye ng truck kung saan ito patungo at nagmula. Ayon po sa PRC, 3 pasyente ang sinakluluhan na may abrasion sa kaliwang tuhod at ligtas
na ibinyahe naman sa ospital ng Muntinlupa. RH Break Time! At ngayon sa ating pong sports, Petrogas nag-anunsyo daw po ng leave of absence sa PVL matapos ang 7 taong kampanya. Report mula kay Millie Borja. Miss Millie. Opisyal nang inununsyo ng volleyball team na Petrogas Angels ang kanilang leave of absence sa Premier Volleyball League matapos ang 7 taon ng aktibong kampanya. Ginawa ang desisyon matapos ang maingat na pagtitimbang ng pamunuan ng kupunan dahil nananatiling malaking bahagi ng pagkakakilanlan ng Petrogas ang volleyball. Sa loob ng mga taon, nakabuo ang kupunan ng matibay ni Legacia matapos magkamit ng 4 na kampyonato sa PVL, makapaghubog ng mga atletang may national team caliber at maging isa sa haligi ng liga. Dumating ang anunsyo kasunod ng mga ulat ukol sa posibleng pagkakabuwag ng kupunan at sa hindi natuloy na merger nito sa NX-LED matapos ang matagumpay na kampanya noong 2025. Magugunitang noong nakaraang taon, nakamit ng Petrogas ang 2 malalaking titulo, kabilang ang kauna-unahan nitong All-Filipino Conference Championship matapos patumbahin ng Creamline at ang 3th Reinforced Conference title. Sumali ang Petrogas sa PVL noong 2018 at agad na nagkampiyon sa Reinforced Conference noong 2019 sa pamumuno ng yumao na si Janisa Johnson at import na si Wilma Salas. 3 beses din silang umabot sa All-Filipino Finals bagamat nagtapos bilang runner-up at muling nagkampiyon sa Reinforced Conference noong 2022 sa pamumuno ni Lindsay Van der Weyde. Maituturing ang Petrogas na ikalawang pinakamatagumpay na kupunan sa kasaysayan ng PVL na may 4 na kampyonato sa likod ng 10-time titleist na Creamline. Sa pagtigil ng kupunan, ang lahat ng natitirang manlalaro ng Petrogas ay tinuturing ng free agents. Kabilang narito ang core ng kupunan na binubuo ni na 3-time conference MVP Brooke Van Sickle, 2-time finals MVP MJ Phillips, Myla Pablo at Jonas Sabete. Samantala, may ilang manlalaro na ang nakahanap ng bagong kupunan, kabilang sina Chi Saet at Remy Palma na lumipat sa Strong Group Athletics at si Bluff Barbon na sumali naman sa Galleries Tower. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Millie Borja. At ngayon sa ating showbiz, Miss Leia Salonga abay nagtanghal sa 20th anniversary celebration ng Hong Kong Disneyland. Ating alamin sa report ni Miss Angelica Cosme. Miss Angelica. Lalong nagningning ang gabi sa Hong Kong Disneyland nang magtanghalang Broadway diva na si Lea Salonga. Ito ay sa Disney Legend Live in Concert na bahagi pa rin ng 20th anniversary celebration ng tinaguriang Happiest Place on Earth. Especially ito gayong si Lea rin ang nagtanghal noong grand opening ng Hong Kong Disneyland 2 dekada na ang nakalipas. Kabilang nga sa mga pinerform ng Tony Award-winning artist ay ang A Whole New World at Reflection na kanyang inawit sa Aladdin and Mulan, kaya hindi ng OST ng Frozen na Let It Go. Nakasamang magtanghal ni Lea sa gabing iyon ang Hong Kong Philharmonic Orchestra, Hong Kong Disneyland Band, mga Disney Princess at ang singer na si Gian Magtangal. That's where we'll be. A wondrous place for you Samantala, ngayong taon din nakatakdang gumawa ng kasaysayan ng Broadway diva na si Lea Salonga bilang kauna-unahang Filipino nagkagawa ng star sa Hollywood Walk of Fame. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Break Time! Thank you, Miss Angelica Cosme. Yan po ang kapon po ng palatuntunang break time ngayon pong Lunes. Thank God it's Monday, January 12, 2026. Maraming salamat sa buong person ng DZRH News Team. Thank you sa ating mga nakasama sa DZRH Television, DZRH Radio, maging sa DZRH Digital at sa ating pong DZRH Malanday Transmitter. Anyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan, para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 5:04 ng hapon. Tinesting